Yan guys, at inaapula pa rin yung konting natirang mga usok dito. So ayun. Ayun. So ito yung ating mga magigiting na bumbero sa barangay. Guys, at inaapula pa rin yung konting natirang mga usok dito. So ayun. Ayun. So ito yung ating mga magigiting na bumbero sa barangay San Juan, Taytay, Rizal. Napakaaga nilang rumisponde sa bawat pangangailangan ng ating taong bayan. Sa ganitong mga sakuna, grass fire to eh. Grass fire talaga. So ayun. Importante yan, yung ugat guys, yung ugat. Nagbabaga yan eh. Naapula mo nga yung dahon ng damo, wala nang apoy, di ba? Pero umapa ka dyan, hindi ka makakaapak dyan kasi puro baga yung ilalim niyan. Yung ugat ng damo, mas matindi pa yun sa apoy, yung baga. So ayan, may usok-usok pa. Yun, naapula natin. So magaling yung bumbero natin. Ito, mga taga San Juan to, Taytay, Rizal. Mabilis silang mga rumuspondi sa mga ganitong pangangailangan ng taong bayan. Yan sila, ang ating mga bumbero sa barangay San Juan, Taytay, Rizal. Magaling ang aming andon, ang aming barangay captain sa San Juan. Si Kapitan Valera. Nakalimutan ko yung first name, sorry guys. Alam ko Kapitan Valera yon. Siya yung sitting captain. Ano pangalan, sir? Ha? Ayun. Oh, babae pala si ma'am. O dati mo, yung ating magiting na bumbera pala. Bumbera, hindi bumbero. Babae siya. Siya yung mga tumutulong. 24 hours yan guys. 24/7. Hindi sila nagpapahinga, relyebo yan. So, anytime, 24/7. 24 hours a day, 7 days a week. Hindi sila talaga tumitigil. Pagka ganitong may mga pangangailangan, sa ganitong mga sakuna. Ha? Oh. Diba? Nagulat ako kay ma'am. Ang lakas ng braso niyan. Ma'am, pwede doon sa gilid lang, dito. Oh, pwede puruhan dyan sa gilid ng bahay. Oh. Siguro tirahin mo na yung pader para lumamig-lamig. Ayan, no? Galing. Saludo ko sa mga bumbero natin. Babae to, ibig sabihin bumbera. Oh. Ang lakas ng braso ni ma'am. Ang hirap hawakan yan guys, yung host na yan. Ang hirap hawakan yan, lumalaban yan eh. Ayan. Ayan, medyo napula nila. Ma'am, thank you very much po ha. Barangay San Juan. Ano? Sa? Oo. Akala. Tingnan mo, ang lakas ni ma'am. Oh. Nasa training lang yan eh. Training lang yan. Thank you ma'am ha. Ano name mo ma'am? Ano name mo? Kathleen. Oh, Kathleen. Si Miss Kathleen. Pero mo. Ngayon lang kasi ako nakakita ng babaeng bumbero. So, tawag ko, bumbera, babae. Maraming salamat po mga sirs. Salamat. Pasyalan namin kayo sa barangay. Hanapin ko si... Sir, thank you ha. Thank you. Ayun. Ayun. Napula na. Napula na po. Salamat. Ayun. Ayun, tayo natutuwa naman kasi napula nila, nabigyan nila ng solusyon itong nangyayaring ganito. Ayan. Okay guys, pahabol ko lang to kasi may umuusok pa doon kanina. Ayun, may umuusok pa rin pero malayo na yan. Thank you guys. Maraming salamat. Gaya ng sinasabi ko guys, maging handa po tayo. Hindi kung kailan naroon na yung sitwasyon. Tsaka kayo, ano ba po number ng ng bumbero dito sa ating barangay? Ano ba po number sa ating barangay sa ang ating telepono sa ating
bayan, mga bumbero doon. Hindi. Ngayon pa lang, kunin nyo na ang mga telepono. Kunin nyo na. Hindi lang sa telepono ng mga bumbero natin, kundi isama nyo na rin yung telepono ng mga kapulisan o yung mga barangay tanod sa inyong lugar. So, malaking tulong po yun, may telepono kayo kasi sila yung mga naglilingkod sa ating mamamayang Pilipino sa anumang sakuna na mangyayari sa ating bawat sambahayan dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, thank you guys. Pahabol ko lang to kasi hinabol ko ulit yung bumbero para maapula pa ng konti ito. Salamat po guys. See you on my next vlog. Ayan guys, so magandang hapon po sa inyo lahat. Ito naman po muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. So kagagaling ko lang kay Colonel General Metran at in-interview ko siya dun sa kanyang lugar, doon sa kabundukan ng Maputing Bato o Puting Bato. So, ang ganda ng location niya ron. At doon sa gilid ng kabundukan, meron siyang kuweba. At ayon sa kanya, ito'y kuweba na mahabang kuweba. Ang patutunguhan nito ay sa Camp Aguinaldo or doon sa Port Bonifacio. So, yun yung kanyang na-research doon. So, vlog-vlogan to. Tapos, yun. Panoorin niyo yung vlog kong yun. Then, after that, inihatid ako ni Colonel General Metran, dun sa aming lugar. Tapos yun. Salamat Colonel General Metran, hinatid mo pa ako dun sa aming lugar. So, salamat po. At unfortunately guys, kung napanood nyo itong una kong video, patungkol ito din sa sunog, grass fire. So, dun sa grass fire na yun, kauwi ko lang, sabi ko, ano ba naman to? May grass fire. So, natunghayan nyo yung video ko yun at susunod ko yung patapos na, na pangyayari. So, yun nga, nagkaroon ng grass fire. Nabubulbul ako, medyo napapagod ako. Yung grass fire na yun ay pinagmulan yung sa kabilang subdivision. Doon sa kabilang subdivision, merong nasusunog na mga damo. Ang tendency guys, pag nasunog yun sa kabilang lugar nyo, at mahangin doon tuktok ng bundok Para din si Colonel General Metran, tuktok ng bundok. So grass fire, kasi ngayon, tag-araw talagang init ng panahon natin ngayon. So, hindi natin alam kung saan nagmula yung apoy na yun, bakit nasunog yung damo doon sa kabilang lugar, sa bakod, nanggaling. Tapos tumawid, ngayon, yung mga upos na mga dahon-dahon ng damo, so baga yun So, dadapo yun doon sa kabilang, doon nga, sa lugar namin, sa kabilang bakod, at na dapuan ng baga yung mga tuyong damo rin. So, tendency, nagbaga rin, tapos nagsimulang umapoy dahil nga mahangin dun sa ibabaw ng bundok. Ang nakakalungkot dun, eto muna, ang tawag ng bumbero. Nang dumating ako, may 2 bumbero na raw na dumaan dun, naapula na yung apoy ng mga damo-damo. Ang problema dun guys, umuusok pa. Ang usok na yun, siyempre, sabi ko, teka, makapagkakot ng tubig sa timba at buhusan. Problema, nung papunta na ako dun sa nasunog na ng mga dahon ng damo, hindi ako makahapak kasi ang init. Yung pala, puro baga yun. Puro baga kasi naapula mo nga yung mga dahon-dahon, napatay mo yung sunog, yung apoy. Pero yung ugat nung damo, may pa yun, may ugat pa na yun nga, naging baga. Parang kahoy ba na nagbabaga, so patuloy pa siyang umuusok. Ang nun guys, pagka mainit pa yun, mas masahol pa yun doon sa apoy na dumidila doon sa inyong bahay. Konkreto man ito, di ba? Kasi ang
ang konkreto po guys, pag yan ay panatiling na anuhan ng init, nadadapuan ng init, rurupok po yan. So, para ka rin nasunugan nun. So, ganun po yun. Yung pader, pag yan nadilaan ng apoy, uminit ng uminit, rurupok po yan. So, para ka na rin nasunugan nun. So, sabi ko, naapulangan nila yung apoy, pero yung baga, yung singaw ng init ng baga, dumadapo pa rin yan sa pader. So, ano magiging mangyayari doon? Hipuin mo yung pader, hindi yung mahihipo kasi sobrang init. So, ibig sabihin, hindi pa natatapos yung pag-apula doon sa sunog. Kasi may baga pa eh. Yung ugat ng damo, baga yon para yung kahoy. Kahoy yon na makita mo bumabaga. Hindi nga ako makalakad kasi nga yung pala, puro baga na. Baga na, wala namang apoy, baga, pero mainit. So, ganun pa rin. So, ang ginawa ko, pumunta ngayon ako sa clubhouse. Sabi ko, ma'am, magpatawag naman po uli kayo ng bumbero. Kasi pag tinatawagan mo, busy line eh. Yun ang problema eh. Busy line. So, busy line, ang mangyayari nun, pupunta ka na ngayon sa kanila. So, yun ang ginawa ko. Tapos, nagpa-responde uli ako ng, kahit na, yung tanker ba, yung tanker na maliit lang, para nang sa ganun, maapula ngayon yung mga baga na umuusok pa kasi mainit yun eh. Gaya nga ng sabi ko, mainit yun. Pag yun ay dumapo doon sa pader, ganun din. Rurupok yung bahay nyo. Rurupok yung bahay nyo. For sure yun. Kasi kung nakikita nyo, yung may mga nasusunugan, ginigiba na lang yung bahay. Bakit? Kasi marupok na yung pader. Rumurupok po yun pag nainitan yun ng matagal na oras. So, pasundo ako. Sabi ko, ma'am, nagpasundo naman sila. Tumawag uli sila ng panibagong responde doon sa mga tanker ng barangay. Dumating, ang problema nga, kung hindi ko pa binantayan yun, ito pa importante niyan guys. Huwag kayong aasa doon sa mga tao, yung mga bumbero, na makakarating sila na maaga kasi hindi nila alam yung lugar eh. Maraming skinita, di ba? So, ang tendency, kailangan abangan nyo dun sa kanto na papasukan ng bumbero o mga tanker ng barangay. Abangan nyo na. Hanggat maaari, abangan nyo na. Para sa ganun, kayo na yung mag-guide. Mag-guide dun sa bumbero na tutupok dun sa apoy. O baga, kagaya nun, second time around. Talagang hindi ako makontento talaga. Kasi mainit eh. Hindi ko nga maapakan yung mga nasunog na damo eh. Kasi nga, yung ugat no, nagbabaga. So, ganun din. Patuloy pa rin didilaan ng init yung pader. At rurupok yung pader natin, yung mga bahay-bahay natin. So, dumating ang bumbero. At sabi ko, sunod kayo. Hindi sumunod sa akin. Tumigil sila sa kanto. Parang gusto nilang kumaliwa. Yung lugar namin pa kanan. Sabi ko, sir, dito hindi pa tapos. Kasi maraming pambaga na yung damo-damo. Sabi niya, sir, may re-respondihan pa kami dun sa phase 3. Sabi ko, but, sabi ko, unahin nyo muna dun, sir. Kasi, puro baga pa, kawawa naman yung bahay, rurupok yung bahay. Kahit sa simento, rurupok yung bahay. Ewan ko kung naintindihan nila yung mga ganong sitwasyon. So, ending, sumunod sa akin, hindi sila nagpunta sa phase 3. Yung baga, dalawa sila eh. Yung isang bombero na pumunta dun sa phase 3 at yung isang bombero, sumunod sa akin. So, yun yung naunang, yung una nitong, bago ako magsalita, yung po yung naganap noon. So, ending yun. They spray sila. Nawala na yung usok. Basta importante doon guys, kahit 3 to 4 meters, yun ang uunahin nyo. Yung tabi ng bahay hanggang 3 to 4 meters palayo. Kahit yung papunta sa 5 meters, okay na yun, malayo-layo na eh. So, 3 to 4 meters, yun ang sabihin nyo, makiusap kayo sa mga bombero na pwede po unahin yung pader, tapos palayo dun sa bahay. Yun, pag naapulan nyo na yung gilid ng bahay, edi palayo na. Yun, ganun ang pinagawa ko sa kanila. At sumunod naman sila, magigitang mga bombero nga natin yun. At yun nga, kung natunghayan nyo, natutuwa ako, sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng bombera. Bombero nga, di ba? Babae, bombera. Sabi ko, ang lakas nitong babaeng to alam niyo impact ng hose, pag hawak niyo yun, pag hindi niyo nalabanan yun,
tutumba kayo, dadaling kayo nyo, i-atras kayo nun. Ba? Parang baril lang yan. Pag di mo kayang, pag kalabit mo ng gatilyo, pang, gaganon ka. Ganon din sa hose. Pag yan, nagsimula nang lumabas yung tubig, kailangan kapitan mo ng husto. Hindi yung kapit, kailangan aral kayo. May aral yan sa mga bombero. Pero kung ako, ordinaryo mawak nun, baka ako yung matras na gano'n. Kasi yung impact, yung pwersa, nung paglabas ng tubig, tutulak ka kasi talaga, patras. So yun, yung natuwa ko dun sa bombero na yun, talagang, hindi siya malakas, pero aral siya kung paano hawakan yung hose, at kung paano i-manage yung pagwisik-wisik nung hose. Malaki yung hose eh. So sabi ko, ang galing ng training nito. Dito sa Barangay San Juan yun. Galing. Kaya nagpasalamat nga ako eh. Parang, ano ba pangalan niya? Nakalimutan ko. Kathleen. So, papasyalan ko yun at ka-interviewin nga yung ating bumbero na yun eh. Ang galing ng training nun. Ang payat-payat na babae, ang liit pa, pero kaya niya yung hose. So, meaning to say, alam niyang pumosisyon yung kanyang paa at saka yung kanyang kamay. Kung paano niya ibabalanse yung hose na malakas at yung kanyang tindig sa paa niya, kaliwat kanan na tindig. Galing. Yun nga, pag wala kayong training sa pagiging bumbero, asahan nyo talagang hindi nyo malaman kung saan nyo itututok yung hose. Pero magaling tong bumbero natin na babae na taga San Juan na pangalang Kathleen. Ano ko nga ulit. I-rewind nyo nga yung video, baka mali ako. Sorry guys. Pero Kathleen yung pagkakatanda ko eh. So, si Miss Kathleen, papasyalan ko yun talaga. So, ganito nga yun guys eh. So, at that time, wala akong numero ng bumbero kahit sa barangay. Kahit man lang yung tanker ng barangay, wala. So, kaya nga ibinlog ko to, ay para na ring aware kayo na kung mapapanood nyo to, ang suggestion ko sa inyo guys, ngayon pa lang, pagkapanood nyo nito, i-research nyo na yung mga numero ng ating mga bumbero sa ating barangay. Importante yun sa barangay. Mas malapit eh. I-research nyo rin ang numero ng telepono ng bumbero sa inyong bayan. So, at least marami kayong ganon. Tapos, kailangan meron din kayong kopya ng mga, hindi man sa ganyang sakuna, sa sunog, pati na rin sa mga, krimen, police, kailangan police. So, alamin nyo na rin yung mga numero ng ating kapulisan sa inyong lugar o kahit man doon sa mga barangay tanod, kailangan meron kayong numero nun, nakapaskil kahit saan dyan sa inyong lugar na yan na makikita ng isang tao o isang kasambahay nyo, lalagay nyo police station telephone number, fire department telephone number, barangay fire brigade telephone number. Yon, yung mga ganon, yung mga importanteng bagay. Para nang sa ganon, dumating yung mga sako ng ganito, ay handa kayo. Yung man lang phone number ay matawagan nyo. At sila naman po, napatunayan ko rin, na mabilis po silang rumesponde. Mabilis talaga. Mabilis. Kaya yun ang payo ko po na kaya nga ako nag-vlog na ganito para informahan kayo na maging handa po tayo. Kahit man lang sa telephone number. Kasi yung mga yan, talagang rumiresponde yan. 24/7. 24 hours a day, 7 days a week. 24/7. Magaling po. Kasi yun po ang talagang kanilang tungkulin na ginagampanan sa ating inang bansang Pilipinas at sa ating mga nasasakupan. So yun po. Yun lang ko sa inyo. Pero may komento lang ako dito sa dito sa homeowners ba. Yun talagang talagang kinikriticize ko. Taon-taon kasi guys kung maalala nyo, meron akong vlog nung isang taon at nung nakaraang taon pa. Di ba 2024 ngayon? 2023 may vlog rin ako. Grass fire din. 2022 meron din akong vlog. Grass fire pa rin. Pero noong 2022, nagsabi na ako sa homeowners na baka naman po pwedeng alagaan nyo ng pag-grass cut para hindi na mangyayaring ganito. Sir, sasabihin pa sa akin, hindi naman po sa atin ang galing yung hindi naman po sa atin ang galing yung simula nung sunog na yun sa kabilang lugar, sa kabilang subdivision, sabi niya ganun. Sabi ko, ano kaya yun? Para lang kayong politiko, hindi naman lahat, para lang kayong politiko na
sisihan ng sisihan. Hindi naman sa amin, ano yan hindi naman sa aming administrasyon yan nung nakaraan pa yan Parang ganun yung sinasabi ng homeowners. Sabi, kasi po sa kabilang subdivision po nang galing yung grass fire. Dumapo lang sa atin. Ano kaya yun? Dahilan ba yun? Hindi po dahilan yun. Ay, sabi ko, mag-grass cut kayo. O, nag-grass cut naman sila. 2022. 2023, nagkaroon na rin ng grass fire sa lugar na yun. Sabi ko, dapat sana, hindi ko sinisi na hindi kasi kayo nag-grass cut. Dapat sana nag-grass cut tayo. So, yun, sinabi kong ganun. Paulit-ulit 2023. Tapos ngayon 2024, ngayon nga, nung ito lang, ilang oras lang ang nakakaraan, isang oras na kalahati yata. Ganun na naman sinabi ko. Ma'am, ba't ganon? Nag-grass cut nga kayo, yung pinagputulan nyo ng damo, naroon. Meaning kasi para rin may damo-damo doon. Hindi man lang inalagay tinumpok sa isang lugar. At para, sabi naman ng sunugin sa isang lugar, bantayan. At pag naging abo na, wala na kayong problema. Hindi kagaya nung nagkalat yung Hindi man lang itinumpok sa isang lugar yung mga pinagputulan ng damo. Ganun din. So, anong nangyari? Nagkasunog na grass fire sa kabilang subdivision. Yung mga baga-baga lumipad kasi mahangin dun Tapos bumagsak din dun sa pinutol yung ginras cut nyo. Ganun din. Sunog din. Umapoy din yun. So, umapoy yung ibabaw. Naapula nila. Pag apula ngayon, usok-usok na lang. Not knowing na yung usok-usok na yun, napatunayan ko, puro baga pala yun. Kasi, nag-igib ako patimba bubuhusan ko yung mga umuusok Para ba, prevention nga. Ang problema, hindi ako makaapak. Yung pala, puro baga na yun. Parang kahoy ba na umapak ka sa baga? Yung nagbabagang kahoy. Ganon din, yung mga ugat-ugat ng damo. So, yun nga, nagpabalik talaga ako ng bumbero. Yun nga, yung ang pangalawang yun. Ito na nga, yung ating babae nga, yung talagang nasiyahan ako. Sabi ko, mayroon na palang gumaganap na babaeng bombera. At malakas pa. Niresearch ko, ganun pala. Kailangan ng tindig mo, train ka. Kung saan mo ipupwesto yung kaliwat kanan pa mo at saka yung paghawak mo sa hose. Ang galing. Kahit na siya babae, kahit na siya maliit, kahit na siya payat, pero she can manage to handle the hose in proper posture o proper positioning. Galing. Galingan po ako talaga. Galing. Kahit naman tayo. Pagka tayo nagkaroon ng training noon, sigurado kaya din natin maging bombero o bombera. Po. At yun nga, importante po mga telepono sa ating mga hihingan ng tulong. Sila naman po ay pag tumawag kayo, talagang sasagot yun, may sasagot yun. May sasagot talaga. Hindi abutin ng 30 seconds, may sasagot doon. Sabihin nyo kung saan lugar, sabihin nyo kung o kung kaya nyo naman, abangan nyo dun sa kanto at sumakay na rin kayo sa likod, turo nyo, kayo na mag-guide doon sa bombero. Kasi hindi rin nila alam yung exact location, kaya minsan nade-delay, minsan marami nagsasabi sa atin, ang bagal naman na responde ng mga bombero. Hindi naman nila kabisado yung street o hindi naman nila kabisado yun. Alam nila kung saang location, pero yung exact location, medyo pa sila, kakaliwa ba tayo, kakanan tayo. Hindi nila kabisado yon. Hindi na naman nila kailangan kabisaduhin yon. Although kailangan nila kabisaduhin, pero hindi naman lahat makakabisa nila. Hindi nila yung maging aware sila dito. Pag sabi ng address, hindi nila kabisado lahat ng lugar. So, ang pwedeng gawin natin in times of ganong sitwasyon, magabang na kayo dun sa kanto. Kung halimbawa, ilang kaliwa kanan yan, so doon na kayo dun sa mismong gate o mismong isang lugar na yun lang ang dadaan nila, papasok, nang sa ganun, mag-guidean nyo sila. So, nagpapasalamat lang naman tayo at okay na yung grass fire. Grass fire po yun Pero, wag po tayong pakampante na ang ating bahay ay konkreto. Hindi po. Kasi ang konkreto po, gaya nga ng sabi ko, pag yan nainitan ng todo-todo, para na rin kayo nasunugan.
Dahil rumurupok po ang isang konkreto pag ito po ay nababad ng init. Kaya nga pong ginawa ko, nakita ko may mga baga, talagang mainit pa, inahawakan ko yung pader, mainit talaga, sobrang init, di ko mahihipo. So, talaga nagpatawag ako ng responde na magre-responde para dun sa mga baga-baga na usok-usok na yun. Kasi, didilaan pa rin ng init nung baga na yun, yung inyong pader. So, rurupok yung pader nyo. So, naagapan ko naman po, at kailangan quick mind thinking lang tayo. Yun. So, sana nakatulong tong aking vlog na to sa inyo. At para kung halimbawa, wag naman po sana mangyari talaga. Napakahirap po na nasusunugan. Ma-share nyo sa ating mga kababayan yung mga ganitong sitwasyon para maging aware tayo kung anong dapat nating gawin pag ganong sakuna. So, hanggang dito na lamang po guys at maraming salamat sa panunod nyo ng aking mumunting video DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, mayroong simula at may katapusan. Ano man ang ating narating na tungkulin dito sa ating ng bansang Pilipinas ay wala pong katuturan yon. Ano man ang yaman na ating naipon dito sa ibabaw ng ating mundo ay wala po ring katuturan yon. Ang may katuturan lang po ay ang paggawa ng mabuti sa bawat isang kapwa-tao natin dito sa ibabaw ng mundo. Maraming salamat po. See you on my next vlog guys. Sana'y may natutunan po kayo sa aking vlog. Informative. Thank you po.